Pinalad po tayong makakausap ang mismong tagapangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated na si Dr. Jose Rene De Grano. Doc De Grano, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Doc? Good morning po, Doc. Magandang umaga, John and Drew at sa ating mga tagapakinig. Opo. Alright. Sakali pong matutuloy itong pagtataas singil sa mga private hospital. Kailan po ito, Doc De Grano? Actually, sa totoo lang, hindi naman pa namin balak gawin yan. Pero siguro doon sa mga, halimbawa, paggamit ng generator, paggamit ng mga ambulansya, etc. Baka medyo magtaas sila ng konti. Kasi alam nyo na, mahal na ang krudo ngayon. Pero as much as possible, ayaw po namin gawin yung pagtataas na yan. Kasi alam nyo naman, kawawa ang ating mga pasyente. Bugbog sarado na sila sa mga gastusin. Kung kailan pa sila mako-confine, ay tataas din ang kanilang hospitalization cost. As much as possible, iiwasan po namin na magkaganyan yan. Opo. Actually, kaya nga yung iba na ospital dahil na rin sa hirap ng buhay at saka dahil sa tindi ng epekto ng mga pagtaas ng mga pangunahing bilihin, Doc De Grano. At yung binabanggit nyo po, yung binabanggit nyo pong katiting, may porsyento po ba kayong nasa datos ninyo? Gaano kalaki o Gaano kalaki o kaliit? kalaki ba o kaliit? Siguro mga 5% po. Kasi ang problema po kasi dito sa ating mga ospital, karamihan po sa mga supplies, yung mga ginagamit yan, imported. Ang epekto naman po niyan ay dun sa exchange rate ng peso sa dollar, ay itong pong mga dati ay binibili natin sa 47, 48, naging 57, ngayon 60 na to a dollar, Kaya yung pong papasok ng mga supplies at siguro yung ibang gamot at saka yung kung meron man silang binabayaran na mga equipment na sa dolyar, medyo apektado po yun sa mga ospital. Opo. Doc Rene, paano ho ba nagtitipid sa paggamit po ng krudo or sa kuryente yung iba po ninyong mga miyembro? Lalo Pwede ba yun? Hospital po Pwede kasi. ba yun, Doc? Doc, Anong diskarte po ginagawa ninyo? paano ginagawa po ninyo? Yung nga po, yung iba pong ospital na medyo may kaunting kakayanan, naglalagay po sila siyempre nung solar, solar solar system, panel. solar panel po at yun po, katulad po ng ibang kong ospital na alam, at least nakakatipid po yan ng mga around 15 to 22, at mo siguro 30%, especially po pagka ganitong mainit, nababawasan na ganun kalaki ang ibinabayad nila sa mga utilities, lalo na ang kuryente. Alright. Yun. So, ito hong pagtitipid ho na ito, of course, alam naman natin talagang magkakaroon ho yan ng epekto sa operations. Di ho ba? And of course, kapag ganyan hong may epekto sa operations, maapektuhan din ho yung mga pasyente ho natin. Hindi ho ba naman malalagay sa peligro o alanganin ang buhay po ng mga pasyente kapag ganyan po ba, Dr. De Grano? Ang pagmamanage naman po sa pasyente, hindi naman po yun dahilan sa yun, ibig sabihin because of wala silang, actually sa mga emergency, wala naman tayo sinasabi na may kakayanan ka ba, hindi. Tanggap po lahat yan. Ngayon, yung pong, siyempre, maayos naman po ngayon ang pagbabayad ng PhilHealth. So, ayos naman kami with PhilHealth. So, ibig sabihin, nababayaran kami ng tama. At siguro yun lang benepisyo nila ng mga tao ay kung mas malaki pa yun, mas tumaas-taas pa yung benepisyo nila, mas kukunti ang kanilang babayaran or tinatawag nating out of pocket sa ating mga ospital. Opo. Event na talagang ikangay hindi pa rin mapigilan ang pagtaas ng mga produktong petrolyo. Meron po ba kayong pinagpaplanuhan or panahon or petsa kung kailan niyo ipapatupad itong maliit na ikangay porsyentong pagtataas, Doc De Grano? Lahat ba yan ng ano nyo? Lahat ng miyembro? Lahat ng miyembro?
Hindi po yun na lahat. Actually, yun naman po kumbaga sa ay naiisip lang natin na posibleng mangyari. Karamihan naman po sa ating mga ospital, daman nila kung ano ang paghihirap ng ating mga pasyente. So as much as possible, ayaw nilang magtaas. Pero halimbawa kung dumating po sa puntos na talagang kailangan nila para lang ma-sustain, para po may pagpatuloy ang kanilang paglilingkod, ay siguro tataas ng konti lang yan. As much as possible, ayaw pong gawin yan ng ating mga pribadong ospital. Opo. Nga pala, Dr. De Grano, Opo. gusto lang namin maging clear, may anong mga posibleng procedure ang maapektuhan po nitong maaari pong mangyari Taas-singil. na taas-singil. May mga particular po ba na mga procedure na possible po na maapektuhan? Siguro nga po yung nakabatay yan sa mga equipment na ginagamit nila na imported sa ngayon po ang nakikita ko lang na pwedeng tumaas talaga yung paggamit ng ating transportasyon katulad po ng ambulansya, katulad po ng mga shuttle ng ating mga pasyente at saka yung paggamit po ng generator. Halimbawa kung hindi estable yung kuryente sa lugar nila ay posible pong yon ang pwedeng maging sanhi ng pag-increase ng kanilang pag-charge sa ating mga pasyente. Alright. Doc De Grano, nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong paalala at panawagan sa atin po mga kababayan. Go ahead, sir. Well, kami naman po sa pribadong ospital, although nakikita lang po namin na posibleng magtaas, hindi pa po ginagawa yan. Ramdam po namin ang paghihirap ng ating mga kababayan. Kaya umasa po kayo na gagawin namin as much as possible kung anong pwedeng gawin para hindi po tayo magtaas ng mga ganito ng ating mga charges sa ating mga ospital at nang maipagpatuloy po natin ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Alright. Again, maraming salamat po sa pagkakataon, Doc De Grano. Good morning po. Good luck sa inyo at ingat po kayo. Ingat po kayo, Doc. Salamat po. God bless. Thank you very much. Salamat po. Alright. Po mga kabalitaktakan, paglilinaw lamang pinag-aaralan Pinag-aaralan pala. At ang binabanggit niya, hanggat kakayanin, hindi sila magpapatupad ng pagtataas. Yung sinasabing minimal is 5%. 5%. At kung sakasakali man na magpapatupad sila, paglilinaw ni Dr. De Grano, ito yung sa transportasyon, kuryente, utilities, and in particular, yung kanilang standby generator set. Doon huhugutin. Yung mga binibili nilang equipment na imported. Oo. Alright? Kasi karamihan naman dyan mga imported. Ang inyo pong napakinggan, si Dr. Jose Rene De Grano, ang tagapangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines, Incorporated. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliw Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.